Hello po mga kapantasya at sa iyo din Miss Anne. Ako si Lily. May nais akong ibahagi sa inyo. Ito ay hindi lang tungkol sa akin, kundi sa mga taong umuupa sa aming apartment. Ako ang palaging naka-assign sa reception, lalo kapag wala ang mama ko. May trabaho sa munisipyo si mama at ako ang palaging naiiwan sa bahay at nagbabantay sa mga umuupa roon. Kaya madalas na malaya ako sa aking ginagawa. Miss Anne, may boyfriend ako, si Ed. Nakilala ko si Ed nang sa apartment namin ang umupa ang tita niya si Lucia sa amin. At dahil palagi siyang naroon ay nagkapalagayan kami ng loob. Matanda ako ng 2 taon kay Ed at nag-aaral siya sa kolehiyo. Palagi siyang pumupunta kay Lucia dahil dito daw pinapadala ng nanay niya ang allowance niya. Lihim ang relasyon namin ni Ed. Bawal daw malaman ng nanay niya na may GF siya dahil hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Ayaw din niyang ipaalam kay Ate Lucia dahil baka isumbong daw siya na sinang-ayunan ko naman. Kahit naman ako hindi ko pa pinapaalam sa nanay ko na may boyfriend na ako. Matigas daw kasi ang ulo ko dahil ayoko mag-aral. Miss Anne, 10 kwarto ng aming paupahan pero 6 lang ang okupado. Si Ate Lucia, ang mag-asawang Nina at Marcos, ang call center agent na si Diana, ang macho dancer na si Steve na halos araw-araw ay may bisita, at si Stella na single mother at ang misteryosong si Hilda. Hindi kasi ito lumalabas kaya hindi ko alam kung anong pinagkakabalahan niya sa buhay. Lahat sila ay may kani-kanyang kwento. At ako. Paano ako makakapagtrabaho niyan? Ang kulit-kulit mo. Ayaw mo magpaiwas sa bantay mo. Aling Ibang, ikaw nang bahala kay Sheena. Aalis na ako. Ang aga-aga ay naririnig ko na ang ingay ni Stella at sinesen mo na ng 6 na taong gulang na anak. Araw-araw kong naririnig ang ingay nito kapag sineselmonan ang anak. Nang umalis naman ito ay umiyak ang anak nitong si Sheena. Good morning, Lily. Bati sa akin ni Steve na kadarating lang galing sa trabaho. Pinisil pa niya ang ilong ko kaya agad akong umiwas dahil amoy alak pa iyon. Hay nako Steve, amoy alak ka na naman. Inis kong sabi. Siyempre, ganun talaga ang buhay. Dito ako kumikita eh. Pero kapag ikaw, Lily, libre lang. Sabi pa nito sa akin. Hay nako, tantanan mo ko. Nakasimangot na sagot ko sa kanya. Nang pumasok si Steve ay siya namang paglabas ni Hilda para magtapon ng basura. May makeup pa ito sa muka na ipinagtaka ko hindi naman ito umaalis. Sabay namang pumasok sa trabaho ang mag-asawang Nina at Marcos na sa parehong sa bangko nagtatrabaho. Si Ate Lucia naman at Diana ay hapon umaalis sa bahay. Si Ate Lucia, manager umano ito, pero hindi ko malaman kung saan. Tanghali nang dumating doon si Ed, ang sabi niya ay may kukunin lang siya kay Ate Lucia. Halos 3 oras ang itinigil doon ni Ed. Laging ganoon, marahil nagkukwentuhan pa. Madaldal kasi at palakwento si Ate Lucia. Kapag lalabas naman si Ed ay para itong pagod at madalas pawisan. Ang dahilan niya ay mainit sa kwarto ni Ate Lucia. Hanggang sa isang araw ay may nadiskubre ako, Miss Anne. 2 buwan pa lang kami noon ni Ed. Kararating ko lang noon nang mapansin kong naroon si Ed sa apartment. Nakita ko kasi ang sapatos niya sa labas ng room ni Ate Lucia. Ewan ko pa, bigla ako na-curious, Miss Anne, kaya pumunta ako doon at pinikit ang tenga ko sa pinto. Huy, ano ginagawa mo dyan? Binobosohan mo ang bagets at ang matrona, no? Gulat sa akin ni Steve. Nagulat ako sa narinig ko. O nagkamali lang ako ng pandinig. Halika dito, para mas makita mo na malinaw. Siguro crush mo yung binata na palaging pumupunta dyan. Sabi sa akin ni Steve. Hinila niya ako sa loob ng kwarto niya at dinala niya ako sa kabilang wall. Sumilip naman ako
at nalaki ang mga mata ko sa nakita ko, Miss Anne. Nakahiga ang boyfriend ko habang kinakain nito ang alaga ni Ed. Hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin ay hindi sila totoong magdamag anak. Nang muli ako sumilip, ay nakapatong na si Ate Lucia kay Ed. Nakatingala naman si Ed at sarap na sarap sa ginagawa sa kanya. Nakaramdam ako ng selos at galit. Matagal ng dalawang yan. Naging customer ko dati yung si Lucia. Galante talaga yan kaya hindi na pinakawala ng bata. Hindi na ako nakatiis. Lumabas ako ng room ni Steve. Nasaktan ako sa mga nakita at nalaman ko. Bumalik ako sa pwesto ko sa reception at doon tahimik na umiiyak. Maya-maya lang ay lumabas si Ed na parang walang nangyari. Hi love, maaga ako pumunta dito. Wala ka pa kanina. Batis sa akin ni Ed. Gusto mo ba ng merienda? Libre kita. Alok niya sa akin. Break na tayo. Ayoko na sa'yo. Nawala ang mga ngiti sa labi ni Ed sa sinabi ko. Bakit? May nagawa ba ako mali sa'yo, Lily? May kasalanan ba ako? Ayoko na sa'yo. Maiba na ako. Kaya simula ngayon, wala na tayo. At huwag ka nang dadaan kapag pupunta ka dyan sa Luciang yan. Inis na sabi ko sa kanya. Tinalikuran ko si Ed at pumunta sa kusina. Nang lumabas ako ay wala na siya. Nandidiri ako sa kanya, Miss Anne. Si Lucia pala ang sumusuporta sa pag-aaral niya. Hindi ko naman dinadamdam ang hiwalayan yon. Pero mulang biglang pumasok sa isip ko na usisain ang mga ginagawa ng mga tenant namin doon. Ngunit hindi ko alam kung paano. Lily, magdinis ka sa attic. Nagrereklamo yung mag-asawa dahil nagkakalabugan ang mga daga sa taas. Lasunin mo. Bumili ako ng paglason dyan. Sabi ni Mama ng gabing hapong dumating siya. Opo ma, sagot ko. Ewan ko ba Miss Anne, nagkaroon ako bigla ng ideya. Umakyat ako sa attic, naglagay ng mga lason sa daga. Napansin kong maraming butas doon. Naisipan kong tignan. Wala pang tao doon sa room na mag-asawa na mas marami ang butas, kaya kitang-kita sila sa baba. Tumingin ako doon sa room ni Hilda. Alam kong andoon siya, kasi hindi naman lumalabas yun. 6:00 ng hapon, nakita ko siyang kumakain. Naisipan ko din na tignan si Ate Lucia. Nagbibihis siya at mukhang paalis. Maging si Steve. Natawa ako na makita kong gumigiling sa harap ng salamin. Mukhang nagpa-practice. Naiiling na lang ako. Gwapong-gwapo sa sarili ang isang yun. Bumaba ako dahil baka hinahanap na ako ni Mama. Kumain ka na, may dala akong ulam, sabi niya sa akin. Opo. Nagawa mo na bang pinapagawa ko? Tanong ni Mama sa akin. Ginawa ko na po, tapos na. Siya nga pala, aalis mo na ako. Birthday ng kasama ko sa trabaho. Kaya mo naman mag-isa dito? Tumangulang ako at inumpisahan ng kumain. Maaga akong humiga pero hindi ako makatulog. At isa pa, tawag ng tawag si Ed sa cellphone ko kaya naisipan kong i-block na lang. Mag-aalas 11 na ng gabi. Hindi ako makatulog. Pabiling-biling ako sa higaan. Hindi kasi ako sanay na wala roon si Mama. Hanggang pumasok sa isip kong umakyat sa attic. Una kong chinek yung lason sa daga. May 3 akong nakitang patay na daga doon. Anak, matulog ka na. 11:00 na. Narinig ko pa ang boses ni Ate Stella na pinapatulog ang anak niya. Nang silipin ko ay abala ito sa ka-video call nito tapos pinapasilip pa ang dibdib at ngingiti sa kausap habang naiinis sa anak. Naiiling na lang ako. Napansin ko may kakaibang ilaw na nagmumula roon sa room ni Hilda. Kaya sumilip ako. Nagulat ako sa nadiskubre ko. Work from home pala siya at kakaiba ang trabaho niya. Nakita ko siyang gumigiling sa harap ng cellphone at para yung live stream.
hanggang unti-unti niyang tinanggal ang suot niyang bra at panty lang. Walang itinira kahit isa. Kung ano-ano pa ang ginagawa niya. Naroon tumuwad at bumukakas sa live at hinimas ang pribadong parte ng katawan. Para akong nahihiya dahil doon, kaya tumayo ako at lumipat ako doon sa mag-asawa. Bagong ligo ang dalawa. Nakatape si Ate Rina habang humihiga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit siya nagustuhan ng asawa niya. Hindi kasi maganda si Rina at mataba pa. Samantalang ang asawa niya ay ubod ng gwapo. Nakita ko pang hinaharot ni Ate Rina ang asawa niya, ngunit hindi siya pinapansin nito at panay ang cellphone. Hanggang sinakyan niya si Kuya Marcos. Kaya parang napilitan yung lalaki. Ang laki pala ng alaga ni Kuya Marcos. Pakiramdam ko ay bigla na lang akong nagka-crush sa kanya. Medyo doon ako nagtagal hanggat natapos ang dalawa. Sa totoo lang wala pa akong karanasan na sa ganoon. Kahit si Ed ay hindi ko pinapayagan na gawin sa akin yun. Bumaba ako dahil 3 lang naman silang naroon sa room nila. Panggabi kasi ang ibang tenant. Kinabukasan, 8 AM na ako nagising. Pagkatapos kong maligo ay kumain na ako at saka muling umakyat. Naalala ko ang mga patay na daga kagabi. Itatapon ko. Bago ko kinuha ang mga patay na daga ay sumilip ulit ako. Ang galing-galing mo talaga, Ed. Masyado ka na nasanay sa akin. Hayaan mo, bibilhan ko na ang mga motor na gusto mo. Napasimangot ako sa narinig ko. Bigla ako nandiri kay Ed. Nasilipin naman ako. Doon sa mag-asawa ay naroon ng lalaki, ngunit wala si Ate Rina. Naisip kong baka day off. Si Hilda naman ay tulog na tulog pa. Ang single mom naman na si Stella ay hindi ko na naabutan. Nang tignan ko naman ang room ni Diana ay nagulat ako sa nakita ko at bigla akong nalito. Magandang babae kasi ito. Mahaba at blondie ang buhok, pero naroon ito at nakikipaglaro ng apoy sa kapwa babae na katulad din nito, maganda at may mahabang buhok. Parehong walang saplot at parehong nakabaliktaran at pinapaligayang isa't isa. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko, sadyang may mga ganoon talaga. Hindi ko na sana titignan ang kwarto ni Steve pero na-curious ako. Ang laki at ang sarap naman, Steve. Magsawa ka. Basta maganda din bayad. Wika ni Steve, may kasama itong binabae at kasalukuyang sinisip-sip ang kanyang lakas. Napangiwi ako sa nakita ko. Hindi ko namalayan na nakatingin na pala si Steve sa kisame nito at nagtama ang mata namin. Bigla akong napatayo at patapos kunin ang mga patay na daga ay dali-dali akong bumaba. Nung nasa reception na ako, ilang saglit lang ay lumabas si Steve. Ikaw yung sumisilip sa taas, no? Ako nga. Kinuha ko yung mga patay na daga doon. Inutusan kasi ako ni Mama. Maraming daga sa taas. Kaya binusuhan mo ko? Hindi, no? Hindi ko sinasadya. Ang ingay-ingay naman kasi nung baklang kasama mo. At isa pa, ipapaayos sa mga sirang kisame. Kaya chinecheck ko. Rason ko. Oh, anong mga nakita mo sa taas? Wala, ikaw lang. Tanggi ko. Umalis ka na nga dyan, marami pa akong gagawin. Kumibit balikat ito at umalis. Pagbalik ko nito ay may dalang pizza at drinks. Para sa'yo, sabi nito bago pumasok sa kwarto nito. Hindi naman ako tumanggi at kinain yun. Tsaka naman lumabas si Kuya Marco. Hi Lily, pati nito sa akin. Matamis ko siyang initian. Ang pogi talaga. Siguro kung ito ang nagaya sa akin at hindi si Steve, ay baka bumigay na ako. Siyempre gusto ko din naman ma-experience ang ganoon. Nang bumalik ito ay may dalang pagkain. Binigyan ako ng burger. Salamat Kuya Marco, sabi ko bago siya pumasok. Dali-dali ako sumunod at kumatok sa kwarto niya.
May kailangan ka? Tanong niya sa akin. Itatanong ko lang sana kung hindi na ba maingay ang mga daga kagabi. Naglason ako ng mga daga kahapon. Marami ako nakuhang patay kanina, sabi ko. Oo. Tahimik naman kagabi. Mabuti naman. Ang ingay kasi. Sabay ngiti, kaya lumabas ang mga dimples ito. Halika, pasok ka. Agad naman akong pumasok. Oo, utos kasi ni Mama. May mga nagrereklamo daw. Nako, pasensya ka na Lily. Naistorbo ka tuloy. Hindi, okay lang. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko talaga mapigilan, Miss Anne. Mula nang makita ko ang katawan niya kagabi, parang gusto ko din gawin niya sa akin ang ginawa niya doon sa asawa niya. May sasabihin ka pa ba? Bigla akong nakaramdam ng hiya nun, kaya agad na ako nagpaalam. Wala na Kuya Marcos. Sige, lalabas na ako. Sabi kong patungo na sa pinto. Lily, tawag ni Kuya Marcos sa akin. Bakit po? May gusto ka ba sa akin? Diretsong tanong nito. Natulala ako at hindi agad nakasagot. Kaya hindi ko na malaya na nilak niya na ang pinto. Bigla niya akong hinawakan sa magkabilaang balikat at sinandal sa pader. Type mo ko, no? Hindi ko malaman na sasabihin, kaya wala sa loob na tumango na lang ako. May experience ka na ba? Umiling-iling ako bilang sagot. Kinakabahan kasi ako, Miss Anne. Aswerte ko naman, sagot niya. Mabilis niya akong hinila at dinala sa banyo. Hinubad ang suot ko at sabay na nag-shower doon. Doon niya ako inumpisang, brutsahin. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala akong alam sa ganoong bagay. Kaya napapikit na lang ako na sabunin niya ang buo kong katawan. Nang ihiga niya ako sa kama, ay nahigit ko ang hininga ko nang lapain niya ang buo kong katawan. Ganun pala yun. Masarap sa pakiramdam hanggang sa isakatuparan niya. Masakit pero sa una lang hanggang sa napalitan ng walang hanggang sarap. Miss Anne, maraming beses na may nangyari pa sa amin ni Kuya Marcos sa tuwing day off niya. Hindi ko na rin ulit yung manilip sa mga tenant namin. Baka kasi malaman ni Mama. Pero patuloy ang tagong relasyon namin ni Kuya Marcos. Hanggang sa umalis sa sila mag-asawa doon. At wala na akong balita pa sa kanila. Nag-aaral na rin ako hanggang sa makatapos. At ngayon ay ikakasal na sa pangalawang lalaki sa buhay ko pagkatapos ni Kuya Marcos. Hanggang dito na lang, Miss Anne. Salamat sa pagbabasa. Lubos sa gumagalang, Lily.